Bilang isang tao na namumuhay sa balat ng mundong ito, likas sa mga tao ang pagkakaroon ng pagnanasa sa mga kagandahan dito sa balat ng lupa na ito. Tulad ng halimbawa ng pagkakaroon ng kayamanan, iba't ibang uri ng kayamanan, tulad ng mga sasakyan, malalawak na kalupaan, pagkakaroon ng magandang bahay, pagkakaroon ng magandang asawa, pagkakaroon ng mga mararaming mga palamuti sa buhay. Ito likas na sa mga tao. Naam, sapagkat ito naman talagang laman ng dunya. Ito naman talaga ang laman ng mundong ito. At tayo bilang tao na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilagyan na po ang ating puso sa pagnanasa dito sa balat ng lupa na ito. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nabanggit ito sa Suratu Ali Imran, Aya 14. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Zuyyina linnasi hubbush shahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit nitong kahulugan, Zuyyina linnasi hubbush shahawat. Ginawa naming kaakit-akit sa mga tao ang ano? Ang pagkakaroon ng pagmamahal sa mga iba't ibang uri na kanilang pinagnanasaan. Normal na, likas na ito, sapagkat ito po ang nilagay sa atin ng Allah. Ang pagkakaroon ng pagmamahal sa alinmang kagustuhan o pagnanasa natin dito sa balat ng lupa na ito. Tulad ng halimbawa, minan nisa'i wal banin. Tulad ng mula sa mga kababaihan. Likas ito sa mga kalalakihan ang pagkakaroon ng pagnanasa sa mga kababaihan. Wallahi, wala ni isang lalaki na kanyang sinasabi na wala po siyang pagnanasa sa babae. Kung siya ay tunay na lalaki, tinanggap niyang pagkalalaki niya bilang nilikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, likas sa kalalakihan ang pagkakaroon ng pagnanasa, pagmamahal sa mga kababaihan. Isa na sa mga dahilan, tayo ay nag-aasawa. Ang kalalakihan nag-aasawa ng mga kababaihan. Likas ito bilang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo na may asawa dahil ito sa pagnanasa natin at pagmamahal. Naam. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang pagnanasang ito ay ginamit sa kabutihan, alhamdulillah, magiging ibadah. At kapag ginamit naman ang pagnanasang ito sa mga kababaihan ay diyan sa kasalanan, malamang magkakasala siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, likas na po ito, ngunit may dalawang kinalalagyan ng resulta ng ating pagnanasa sa mga kababaihan. Kapag ginamit natin sa kabutihan, ika nga, nabanggit natin, magkakaroon tayo ng gantimpala mula sa Allah. At kapag ginamit natin ito sa kasamaan, magkakasala po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan tayo magkakaroon ng gantimpala? Sa pamamagitan sa pagsunod ng turo ng relihiyong Islam. Ano po yun? Ang pagpapakasal. Utos ng Islam ang pakasalan ng isang babae upang makakaiwas sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito na likas na sa mga kalalakihan ang pagkakaroon ng pagnanasa sa mga kababaihan. Ngayon gamitin mo sa kabutihan, pakasalan mo. Sapagkat ika nga utos ng Islam. Utos o sunnah
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin ng sunnah ay gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuthabu ala fi'lihi. Gantimpalaan siya kapag kanya itong gagawin. Ngayon, magbanggit tayo mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith mula kay Aisha radhiyallahu anha, Ummul Mu'minin. Siya ang nanay, isa sa mga nanay ng mga mananampalataya. Si Aisha radhiyallahu anha, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsasalaysay ni Aisha radhiyallahu anha. An-nikahu min sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa tazawwaju. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati. Ang pagpapakasal ng lalaki sa babae min sunnati, mula sa sunna ko ni Propeta. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna o gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pinaka-minimum na narration sa asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siyam. Sa maximum na narration, 13 ang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit nagkamatay din ang ibang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang pag-aasawa ay gawain o sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kanyang sinabi, "Faman lam ya'mal bi sunnati." Sino man ika na hindi niya gagawin ang sunna kong ito. Sunna ano yan? Ang pag-aasawa. Sino man, ulitin ko po, sino man ika, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hindi gagawa ng sunna kong ito sa pag-aasawa, falaysa minni, hindi kabilang sa akin. Subhanallah, ang pag-aasawa hindi po basta-basta rin, sapagkat ito po ay gawain ng mga propeta din, hindi lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang lalaki, kapag hindi po siya mag-aasawa, malamang, I'm sorry for the word, may pagkabeki siya. May pagka-beki, may pagka-double blade. Alam naman natin ang double blade dito po ay ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga kabilang, mula sa mga laan na isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ang pag-aasawa, ito po ay sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kanya pang dinugtungan ng kanyang sinabi, wa tazawwaju. Mag-asawa kayo. Utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tazawwaju. Mag-asawa kayo. So dapat mag-asawa. Mga binata na may kakayanan sa pag-aasawa, mag-asawa po tayo. Naam, utos pa nga sa pag-aasawa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Bilang kadakilaan ng pag-aasawa, inutusan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga may kaya. Inutusan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya sa Suratun Nisa, fankihu, mag-asawa kayo. Mula sa mga kababaihan, mathna, dalawa. Sinabi ng Allah, dalawa agad. Wa thulatha, o di kaya tatlo. Wa ruba', o di kaya apat. Naam, bilang ito po ay pagpapakilala ng Allah. Sa pag-aasawa, ito po ay dakilang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati na rin sa mga sinaunang mga propeta. At ang punto po dito, upang makakaiwas sa likas na nilikha sa atin ng Allah dito sa puso natin, ang syahawati minan nisa. Ang pagnanasa diyan sa mga kababaihan. Sapagkat dahil sa pagnanasa, maraming nanganak, pasintabi. Maraming nanganak mga kababaihan na hindi po sila kasado o hindi po sila kasal. Tanggap ba ito ng Islam? Wallahi, hindi po ito tanggap ng Islam. Kamuhian pa sila ng Islam. Sapagkat, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taqrabuz zina. Wag na wag kayong lalapit sa gawain pangangalunya o zina kung tawagin. Huwag kayong lumapit. So ito po ay kinamuhian ng Islam. So what more kung nanganak pa, nagkakaroon ng anak na hindi kasal? Ano nang mangyayari? Malaking bala ang mangyayari.
sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga gawaing zina na ito, na nanganak na hindi kasal. Kasalanan po ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Islam, inutusan po tayo. Ano bang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mula sa authentic hadith, Ya ma'syar ash-shabab, o kayong mga shabab, mga bagong batang kalalakihan, kabilang na rin sa mga walang asawang lalaki kahit matanda na. Ya ma'syar ash-shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sino man ika ang may kakayanan sa pag-aasawa, falyatazawwaj. So mag-asawa na kayo. Sapagkat ang kakayanan sa pag-asawa dito malinaw naman sa atin. Dapat obligado sa lalaki, hindi naman ito lingid sa kaalaman natin. Ang obligasyon ng lalaki na bigyan panustos ang kanyang maging asawang babae. Sapagkat hindi naman pwede sa Islam na si babae maghahanap buhay pagkatapos mong mag-asawa, ikaw na lalaki. No. Ipinagbabawal po ito ng Islam. Kaya mag-asawang lalaki sapagkat ito po ay unang-una upang magamutan ng pagnanasa. Pangalawa, syempre obligasyon niya na dapat bigyan ng panustos at ito po ay utos ng Islam. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Sapagkat ang pag-aasawa, ang good news nito, ang benepisyo nito, aghaddu lil basar. Makaka-lower gaze ng iyong paningin. Hindi ka makakatingin sa mga kababaihan kung gagamitin mo ito bilang pagkatakot sa Allah ang pag-aasawa. Sapagkat kung ginamit mong pag-aasawa mo naman, na hindi naman lillahi subhanahu wa ta'ala, hindi naman para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang resulta ng iyong pag-aasawa ay titingin ka pa rin sa mga kababaihan na hindi mo mahram. Naam. Kung lillahi subhanahu wa ta'ala, ang iyong pag-aasawa, magkakaroon ka ng takot sa Allah at maluluwer gaze ang iyong paningin. Aghaddu lil basar, ito ang benepisyo. Wa ahsanu lil farj, at magiging protection ito. Saan? Sa private part ng mga kalalakihan. Sa halip na magamit sa kasalanan, sa muharramat, magagamit na ito sa halal. Na kung saan ang paglapit mo sa asawa mo magiging ibada sapagkat ito po ay sadaqa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli bud'i ahadikum lahu sadaqa. Ang bawat paglapit ninyo sa inyong mga asawa ay napabilang sa sadaqa. Kapag word na sadaqa, ibig sabihin ibada. Sapagkat ang sadaqa, ito po ay gantimpalaan ng Allah ng kabutihan. Ang tawag dito ay ibada. So ang pag-aasawa, ang paglapit mo sa asawa mo magiging ibada. Naam. So ngayon, kapag gusto mong masolusyonan ang likas na pagnanasang ito bilang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kababaihan, idaan mo sa halal, idaan mo sa mabuti, idaan mo sa pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pag-asawa lillahi subhanahu wa ta'ala. Yan po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang kadugtong pa sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati', ito po bilang dagdag payo. Wa man lam yastati', sino man ika ang hindi niya kayang mag-asawa sapagkat takot siya na hindi niya mabigyan ng obligasyon sa mga panustos at takot siya dahil hindi niya maibigay ang karapatan ng magiging asawa niyang babae. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yastati' fa alaykum bis-siyam." Mag-ayuno kayo. Fa innahu lahu wija'. Wija'. Kapag hindi natin kayang pag-asawa, inutusan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-fasting. Mag-ayuno. Bakit? Ano ang resulta ng pag-aayuno? Wallahi kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag fasting ang lalaki, nagkakaroon siya ng normal, likas, na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakaroon ng pagnanasa sa mga kababaihan. Kapag fasting siya, hindi niya ito magagawa. Sa babaeng, hindi niya asawa.
Sapagkat hindi po natin maiiwasan. Magkakaroon tayo ng kagustuhan pag nanasa sa babae kahit hindi natin asawa. Likas na po yan. Pero kung gusto mo maiiwasan, fa'alaykum bisiyam. Mag-fasting kayo. Mag-ayuno kayo. Wallahi, kapag fasting ka, anong resulta ng fasting? Gutom na gutom ka. So dahil sa gutom na yan, matatalo ang pagnanasa sa kababaihan. Ganda ng katuruan ng Islam. So yan po mga kapatid, may solusyon sa mga wala pang kakayanan sa pag-aasawa dahil may mga pangarap pa sila. So ang punto po natin dito, ang pagnanasa, ang likas na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagnanasa ng kalalakihan sa mga kababaihan. Kung gusto nating maiiwasan, idaan sa halal, idaan sa mabuti, idaan sa ibadah, yun ang pag-aasawa lillahi subhanahu wa ta'ala. Ano pang likas na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagnanasang ito? Saan? Walbanin. Pagnanasa sa mga anak. So syempre lahat tayo gustong magkakaroon ng anak. Kasi apple of the eye ng mag-asawa. Apple of the eye ni babae at ni lalaki kapag magkakaroon sila ng anak. Kasi bakit? Magiging katuwaan nga nila. Matutuwa sila dahil natupad ang kanilang pangarap bilang mag-asawa. So lahat ng mga mag-asawa, lahat ng mga tao gusto nila magkakaroon ng anak. Likas na ito. Yung iba nga, nagpaparami dahil bakit? Gusto nila ng anak. Likas na ito. Pag nanasa na gusto natin maraming anak. Yung iba nga, kung hindi magkakaanak sa isang babae, maghanap ng ibang babae para magkakaroon ng anak. Kung hindi pa magkakaroon ng anak doon, maghahanap naman. Kasi bakit? Gusto nga magkakaroon ng anak. Ganon din si babae. Lahat po tayo likas na ito. At ano pa? Wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Ang pagtitipon, ang pagpaparami ng min adh-dhahab, ng gold, at ng fiddah, at ng silver o di kaya white gold. Ito likas din sa mga tao magparami, mag-invest ng maraming gold, mag-invest ng maraming white gold, ng pilak. Likas na ito sa atin. Kaya nga yung iba, maraming pilak nasa loob ng Samsonite. Maraming pilak nakatago sa mga baul. Maraming pilak na kung saan sikretong taguan. May mga pilak na nakatago doon. Kasi bakit? Investment nila yun. Likas na ito. Magpaparami tayo ng ganito. Kasi bakit? Ang resulta nito, kayamanan. Pagiging marangyang buhay. Likas po itong lahat. Ano pa? Ang walkhaylil musawwama. At pagkakaroon ng magandang kabayo. Ito binanggit ng Allah, mga sinaunang panahon. Pero hindi ibig sabihin, ang salita ng Allah ng Quran na ito ay makaluma na kasulatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po. Tinukoy lamang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang kabayo, ang pagkakaroon ng magandang kabayo sa mga sinaunang mga tao, sa mga sahaba, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito pa yung mga transportasyon nila. Yung mga mamahaling kamilyo, mga mamahaling kabayo, ito po yung transportasyon nila. So kung i-convert naman natin into new generation, currently generation, yan na yung mga sports car. Yan na yung mga sports bike, mga big bike, mga naka-inline 4, naka-inline 6, naka-inline 5, ang mga tambutso. Yan na po ang punto dito. Ibinanggit lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala magandang kabayo sapagkat yun yung generation nila. Yun yung generation nila. Yan na yung panahon natin, yung mga luxury car, luxury bike. Yan na po yan. So likas sa mga tao. Tingnan ninyo mga mayayaman. Mga vloggers dyan, mga sikat na vloggers. Mga sikat na mga businessman, businesswoman, anong ginagawa nila? Nag-i-invest ng maraming luxury car. Hindi sapat sa kanila magkakaroon ng Lamborghini, dagdagan ng Ferrari, dagdagan ng Bugatti, dagdagan ng iba't ibang uri ng mga luxury car. Likas ito sa mga tao. Mga big bike na motor, ganun din. Nag-i-invest ng marami. Likas ito ng mga tao bilang nilikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba? Wal an'am.
at pagpaparami ng investment ng mga hayop. Pagpaparami ng mga baka, pagpaparami ng mga kambing, pagpaparami ng tupa, pagpaparami ng manok, iba't ibang uri na hayop na kung saan maibebenta. Likas ito sa mga tao, walang ami wal harb. At pagkakaroon ng maraming kalupaan, maraming pananim. O yung iba nga, bumibili ng lupa dito sa Misamis Oriental, bibili pa sa Maynila, bibili pa sa Cotabato, bibili pa sa Zamboanga, somewhere in the Philippines. At yung iba, bibili pa sa ibang bansa, out from the Philippines. Kasi bakit? Likas sa mga tao mag-invest ng lupa o kalupaan, o di kaya ng mga pananim. Likas na ito. So ngayon, ang mga likas na nilikha sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan ito po ay makamundong bagay, kung gusto natin magiging ibada ang lahat na ito, kung meron man tayo o pagkalooban tayo, as soonest, insyaAllah, pagkalooban tayo ng mga nabanggit natin o binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung gagamitin natin dito sa kabutihan, wallahi, magiging ibada po ito at makikinabang sa atin sa loob ng libingan, higit lalo doon sa kabilang buhay. At kapag ginamit naman ito natin sa kasamaan, bumili, nag-invest ng maraming luxury car, bilang pagyabang lamang, pagyabang, o di kaya gamitin sa kasalanan, gamitin doon sa pagpasok sa mga bar, gamitin doon sa pagpunta sa mga kasino, wallahi, ang mga biyayang ito na pinagnanasaan mo, magiging kasalanan ito. Diyan pa lang sa kubor, may resulta na parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at higit lalo doon sa kabilang buhay. Sapagkat ang asawa at anak, ito po ay magiging fitna sa atin. Ito po ay trial sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagsubok sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binanggit ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna amwalukum wa auladukum fitna. Tunay na ang pagkakaroon ng mga anak at ng amwal, ng mga kayamanan na binanggit natin dito, fitna. Ito po ay trials. Ito po ay pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susubukin ka ng Allah kung bakit ka pinagkalooban ng mga kayamanan na yan. Subukin ka ng Allah kung paano mo gagamitin, turuan ang anak na ipinagkaloob sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuturuan mo ba ito sa utos ng Islam ang iyong mga anak? At ang kayamanan na ipinagkaloob sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagamitin mo ba ito sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pagsubok yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung saan mo ito gagamitin. It's up to you kung saan mo ito gagamitin. Basta't pagdating sa kabilang buhay, may araw ng paglilitis. May the day of judgment. Ititimbang yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at tatanungin ka ng Allah kung saan mo ginamit ang mga biyayang ito. Wa qulu qawli hadha